Hello po, maganda pong umaga sa lahat. Mapagpalang araw. Ako po si John Raven G. Tabor. Bash ko po ako at magwawa niyo na kami sa ES sa August. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mga kabutihang nagawa ni Lord sa buhay ko at sa kami. Pero ang una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako ng sobra kasi naging part po ako ng simbahan na ito. Ganun na rin po ang pamilya ko. Thank you rin po sa mga tumulong sa akin na makilala si Lord at matulog. Tunay nga pong siya'y napakabuti, lalo na po nung, ano po yung kwento po nung April po kasi yun. Kaya wala pa akong paramdam sa church nung time, magawa naman sa lipunan. Ito po yung dahilan. Gusto ko rin po itong testimony nung mga nakarang araw na nag-midweek prayer po ako. Kasi wala po kung kinakabahan ko kung paano ko siya sasabihin, kung paano ko siya i-explain, kung paano ako niya ginawa sa akin that time. Noong April po, na-accidente po yung kuya ko, nabalian po yung kaliwang kamay niya. Tapos, syempre po wala po akong magawa nun kasi ako po yung bunso and wala po akong alam kung anong dahilan nun that time. And wala po akong magawa nun kasi ang ginawa ko na lang po that time is mag-pray and mag-pray. Then, sinisisi ko po yung sarili ko, even though wala naman akong nagawa. Wala naman po akong kinalaman that time. Pumunta po kami ng hospital noon sa Quezon City po, kasi yung pinakamalapit po namin hospital is mga puro red alert na po that time. So, fire up po kami noon, and nung nasa ambulance po kami, naiyak po kasi ako kasi yung kuya ko po, nakahiga, tapos inudugo. Then, para na po siyang 50-50 po gano'n. And, siyempre po as bunso, masakit po sa akin yun kasi ayun ko pumawalan ng kuya. And yung ko po kasi yun, yung brain ko po that time, parang inisip ko mga negative thoughts. Nung nakatitili po yung kuya ko, nasa hospital kami. Nag-aantay po kami noon, nasa public hospital po kasi kami doon. So, yung mga patient, nag-aantay. Tapos, hindi kagad mapa-priority. Habang nandun po kami sa hallway, ito po yung kuya ko, nahihirapan ako. Tapos, inisip ko, baka po mamaya, after na yung and, siyempre po, niyak po talaga ako ng sobra noon eh. Then, nung whole month po ng April, wala po akong paramdam sa church noon. Like, wala po talaga. Then, marami po nag-chat sa akin kung kamusta na daw po ako, kamusta na daw po ako. Kaya po wala po akong paramdam that time kasi marami po talaga yung epekto ng aksidente sa kuya ko. And hindi ko nga po alam yung gagawin ko. Kahit nga po yung mga gawain ko sa school na pestuhan doon. Yung parang po, yung pagiging masaya, yung biglang nag-umagsak. And po kasi akong tao soft-hearted. So, pag nagkakaroon ako ng problema, isip ko bagad mag-attempt na suicide. Hindi po kasi parang feeling ko po kasi yun nila yung tamang solution. Yung mga ganon. Then napabayaan ko na din po yun nga po yung school. Matapos na po yung April noon, and nasa hospital pa rin po yung
po, nag-chat po sa akin si Janice. Nag-chat po sa akin si Janice, tapos pinapatanong daw po ni Pastor Dan, bakit daw po ako walang paramdam sa church. Tapos, sinabi niya po, sabi daw po ni Pastor Marlon, ni Pastor Dan, miss na raw po ako ni Lord. That time po, grabe po yung iyak ko kasi kahit po pala wala nang paramdam sa church, dami pa rin pong naghahanap sa akin. Kasi tingin ko po kasi, parang ano lang ako, pupunta lang pero di napapansin, gano'n. So kala ko walang mag-aalala, kaya ikaw magparamdam. Tapos, grabe po yung take ko kay Lord kasi kahit naiba po yung landas ko, hindi niya pa rin po ako binabayaan na bumalik sa kanya. Bumalik sa kanya, mag-push ko. That time po, noong April 1st, week po of April, si Gano, hindi ko alam kung ano po papakita ko sa akin. Kasi nga po, at saka kay Lord, sabi ko talaga yung nagkasi sa akin. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Baka sabihin ko nila, na iba po yung reason nila kilala nila, yung smile, gano'n, yung feeling ko matayahin ko. Yung faith ko, Lord, hindi ko na lang tumawa kayo. Yun nga po, affect ang palitan nga po yung nangyari kay Kuya. Ayun nga po, thank you po kay Lord kasi tinulungan niya po malagpasan yung mga problems ko. Dahil yung rin po na tinulungan niya po ipagdasal yung mga ano ko na sabi niyo nga po, masyado pa ako bata pa ako malagpasan yung mga ganitong bagay. Kahit pasan doon na mag-isa lang. So, talaga. And yung ano naman po, yung takam. Thank you po kay Lord kasi kahit umulan doon, hindi pa rin po natapos, hindi pa rin po tinigil yung mga ano namin, mga activities namin, gano'n. Tapos yung sa walking faith po, nakabili po kasi kami ba? Tapos, ano, isa-isang papasok. Parang ano po, hanapin mo yung tamang class, gano'n. And, nung nakabili ko ako noon, nung ako na maglalakad, bumalik po sa akin lahat, tapos yung parang yung sa April nga, sabi ko, parang ito yung feeling ng April, nung ako lang mag-isa ulit, hindi ko alam kung anong gagawin ko, walang gagawin sa akin. Then, sinunod ko po yung puso ko, and nagparamdam po sa akin yung presence ko. Nalulaan po ako that time kasi, dalawa po kasi yung bumubulong. Isa din po yung parang kasi na po, tapos si God yung nasa right. Ayun. And sabi na ano po ako sa sinabi niya, sabi niya, dito ka, wala kang mararamdaman ano dyan. Wala kang mararamdaman ng mga pasakit muli. Tapos, dadaan ka lang sa ulit sakit. Pero yun yung way, parang makapunta ka sa tao na Diyos. Sabi nga po sa 23 chapter 4, kahit pa sobrang piling ng daanan ko, hindi ako matatakot mo. Kasi kasama kita. Sa tungkol mo at kamalo, alam ko